Hello, magandang oras sa ating lahat. Ang ibabahagi ko ngayon ay kung magkano ang sahod dito sa Canada at makapagbigay ito ng ideya, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na may magandang trabaho dyan sa Pilipinas o di kaya may businesses at gustong mag-abroad dito sa Canada. Is it worth it na i-give up nyo ang inyong mga trabaho at businesses para lang makapunta dito? Ang ibibigay kong mga listahan o di kaya ideya na sahod ay usually yung mga skilled jobs na ina-apply ng mga Pilipino dito at magdagdag din ako ng iba. Punta ulit tayo sa Government of Canada website. Andito ulit tayo sa may job bank sa government website of Canada. So makikita natin kung magkano ang sahod ng isang welder. Ayan welder in Canada. So dito sa kaliwa, dito sa left portion, makikita nyo ito lahat yung provinces ng Canada. Tingnan nyo, Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, ito lahat. Ontario, Quebec, Saskatchewan, Yukon Territory. So makikita ninyo, ang pinakamababang sahod ng isang carpenter ay tingnan natin, 2016. $16 dito sa Prince Edward at saka dito sa New Brunswick. Yan ang pinakamababa. Ang pinakamataas naman, hanapin natin dito sa hourly rate, 45.904. Oh, naku, may mataas dito. Dito $76 sa Northwest Territories. Taas ko muna ha. Sa Northwest Territories may $76. Tingnan nga natin itong note. 2020 to 2021 class. Kwan ito nasahod. So sabi niya dito, these wages were updated on November 16, 2022 and are based on the 2016 version of the National Occupation Classification. So malamang ito ay tumaas yung mga iba. So please note na kahit ito po ay nilagay sa job bank by province, minsan depende po sa employer kung kaya ng employer. So karamihan sa ating, o di kaya siguro lahat, 99% ng mga kababayan natin na nag-a-apply simula sa Pilipinas bilang isang welder, hindi po nakukuha kaagad itong mga 40, 45, 30 plus. Mostly po nagsisimula dito sa minimum wage 18 ng isang welder. 18 or 16. Sabi ko nga, depende sa province. Ngayon, bakit may mataas, may mababa? Dito po kasi sa Canada, kung ticketed ka, ibig sabihin po ng may ticket o di kaya lisensyado, sabi natin sa Pilipinas is, mag-aaral sila ng ilang buwan. Mostly, karamihan, yung mga employed na hindi nag-aral ng as welder na walang certificate, pinag-aaral sila ng kanilang mga kumpanya, karamihan, yung welding company. Tapos siguro ilang buwan, sometimes 3 months, sometimes 6 months, depende. Kung level 1 o level 2, pag-aaralin sila ng kumpanya at kung pumasa sila, magkakaroon sila ng ticket. So, yun yung sinasabing ticketed. So, level 1, dito na. Magsimulang tataas ang kanilang sahod kung meron na silang ticket. Yung mga level 2 siya na itong mga 76 plus, especially kung may shortage nga ng welder, siya ito, tinataas yung mga sahod. So, ayan, ang makapagbigay sa inyo ng idea sa ating mga skilled workers na welder na gustong mag-apply dito sa Canada, yan po ang sahod ng welder. Punta tayo sa susunod. Dito naman tayo ngayon sa carpenter in Canada. Ayan, makita ulit natin the same date, November 16, 2022. Parehas na province. Makita nyo, ang minimum ay, tingnan natin, $15 doon sa may Prince Edward per hour po ito. No, per hour. Ang pinakamataas naman ay 39. Oh, ang laki nito. Northwest Territories. Kasi bibihira ang kwan doon, skill doon at kukunti ang tao doon at ito na yung isa sa pinakamalamig na lugar. Northwest Territories. Dito, kaya kukunti ang kwan doon, nag-a-apply. At saka malayo sa north ito. Ayan ang sahod niya.
para sa ating mga carpenters na nagtataka. So again, itong mga 66 number of years experience na ito. Pag nag-hire ulit sa Pilipinas, yung asawa ko noon, 2009, ang sahod niya is $11 lang. Pero mabilis silang magtaas dito ng sahod lalo na kung maganda ang iyong performance. So, simula ulit sila sa 16, tapos pataas. Dito wala po akong narinig na kailangang ticketed ang carpenter. Meron po yung mga nag-aral, like cabinet making, yung mga talagang skill na design. Meron po yung mga nag-aaral talaga. Pero yung carpenter lang o hindi carpenter lang. Carpenter helper, medyo mababa po yung sahod nila. Hanggat magiging skilled sila, siguro may 1 year to 2 year experience doon po. Medyo tataas na ang kanilang mga sahod. So ayan, ang sahod ng isang carpenter sa Canada. Dito naman tayo sa electrician. So again, tingnan natin kung magkano ang minimum. $15. Dito sa Prince Edward, ang maximum nila is $30. So, ang pinakamataas na nagbibigay ng sahod na province ay ito, $47.50 sa Ontario ito. Isa sa pinakamalaking city dito sa Canada. Maraming Pilipino dito, Ontario. So, $47.50 per hour ang maximum. Ang minimum nila is $18. Ayan. So parehas din yung sinabi ko kanina na pag mag-hire sila sa Pilipinas, unang-una po ang offer nila is $15. Kahit po TESDA, ticketed tayo o certificate. So meron pong Pilipino dito na student nag-aral ng electrician. Ngayon mataas na ang kanyang sahod dito sa 30s. 36 ata. So ito ang sahod ng isang electrician. Punta naman tayo sa ibang trabaho. Ngayon naman, ang titingnan natin ay itong sahod ng cook. Kasi marami po sa ating mga Filipino ang hinahire nila as cook. Tingnan natin, ang pinakamababa po ay $13 dito sa Saskatchewan. Depende kasi sa minimum by province. Ito parang hindi na ito ang minimum kasi 2022 ito ang minimum dito ngayon is 14 plus. So tataas ito. Ito po yung minimum. Saskatchewan, tapos pinakamataas dito ay 22. Ang pinakamataas ang sahod ay, tingnan natin, 28. Northwest Territories. Dito sa may Nunavut, sa taas din ito. Isa sa pinakamalamig na lugar. Tingnan natin. Buksan natin yung note. Parehas din. Sabi niya, 20 to 21. So, ayan naman ang sahod ng cook. Yung mga nahahire na cook from Philippines. Ito po sila sa minimum. Tapos, after 6 months, karamihan po dito, nag-i-increase sila ng pay after 6 months. Tataas na po ito. So, ito ang cook sa Canada. Ngayon naman, itong automotive service technician, ang tawag po nila sa atin sa Pilipinas ay mechanic. Ang mechanic po dito, karamihan ay mostly computerized na. Hindi kagaya sa atin na manual yung ginagawa, computerized na kasi karamihan ngayong mga sasakyan dito, automatic, computerized siya. So makita natin ang pinakamababang sahod. Hanapin natin. Ito, $14.50, Prince Edward at saka Nova Scotia. Ang pinakamataas sa buong Canada, hanapin natin ito, $49 sa Alberta. Maraming Pilipino doon, maraming mekaniko doon. So, ito po ang sahod ng mechanic o auto service technician dito sa Canada. From $14.50, pinakamababa, ang pinakamataas is $49. So again, bakit ang Alberta medyo mababa ang minimum nila habang ang Prince Edward, mababa ang minimum nila? Depende ulit by province po ito kasi kung magkano ang minimum at saka kung gaano kalaki ang kaya nilang isweldo at saka isa rin po ay depende sa kumpanya. So yan po ang sahod ng mga mekaniko.
Yan ang mga sahod ng skilled. Siguro ang idagdag ko lang dyan ay caregiver. Ang caregiver po again, depende sa employer at saka by province, mga 18 to 25. Ngayon, bakit ko ipinapakita ito? Para magkaroon tayo ng idea at pag-isipan nating maigi. Kung para sa atin, mag-apply tayo, pero kung sa atin is hindi worth it, lalo na kung may magandang trabaho kayo dyan, o di kaya businesses, pag-isipan natin. At saka isa pong dahilan kung bakit ko gustong ibahagi ito. Sabi kasi nila, ang lalaki ng sahod ng mga nasa Canada. Kung titingnan natin, kung nasa minimum ang sahod, mataas po ang bayarin din dito. Mga bills po dito, power o electric, tubig, gas. Kasi po, kailangan may heater kami during winter. At kung sobrang init naman, kasi kung minsan umaabot dito ang 35 degrees na init, kailangan meron din kaming aircon sa mga bills, property taxes, rent ng bahay, bayad ng mga sasakyan, bayad ng cellphone, bayad ng internet, bayad ng TV. So doon po, marami rin po kaming bills. At saka ang isa pong isipin natin dito, kung maggastos po yung sahod na kahit gaano kalaki, $40 man o $50, dito rin po gagastusin. Pambayad ng bills at lahat ng pang-araw-araw. Buti po kung magsasahod ka ng Canadian tapos dyan sa Pilipinas gagastusin. Talagang times 40 po na i-multiply natin. 1 Canadian dollar is 40 pesos kung minsan tumataas ng 42. Kaya kung i-convert natin dito ang $1,000, magiging 40 pesos dyan. Pero nga po ang issue ay dito rin namin ginagastos yung sahod namin kung dyan sana sa Pilipinas at least na mas malaki. So parehas din po. Kaya mag-isip-isip muna tayo kung gusto nating mag-abroad, lalo na yung sinabi ko kanina na yung may mga magandang businesses dyan at magandang trabaho. Pag-isipan po nating maigi. Yun lang po ang maibabahagi ko at ahilingin ko po na mag-subscribe tayo for more videos to come para sa ating karagdagang kaalaman at saka i-share po natin para makapagbigay ito ng ideya lalo na sa ating mga kababayang Pilipino na hindi lang nasa Pilipinas, sa ibang bansa na pinag-iisipan kung gustong mag-apply dito lalo na kung may skill sila. Maraming salamat po muli at sa susunod ulit.